mag-aaral sa isang world-class university. Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally. Opo, Ma. Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol. At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak. At may alagang UNC po. Mula enrollment hanggang employment. Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak. Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad... Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Paugmang Bareta, bukas na ang Rinconada Dialysis Center o RDC para mag-ako ng mga pasyente. Ang RDC, sarong pribadong hemodialysis center na igwang mga bagong dialysis machine na pistado sa kalidad, kaligtasan, asin kasarigan sa pagbulong sa mga igwang chronic asin acute renal failure. Ang RDC, lisensyado kan DOH asin accredited kan PhilHealth. Kaya abot kaya ang serbisyo. Yaon ang center sa Nabua, Balatan Road, Poblacion, kan Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mas haranina para sa mga taga-barangay ni Nabua, Asiring Balatan. Tawa pa sa mga taga-sur asin sulnupan na parte kan Rinconada. Tipid na sa gas, pamasahe, asin oras. Iwas pa sa init, sagot sa traffic. Igwasin danin mahiwas asin komportable na waiting room. Igwa pa ng libreng wifi. Bako lang para sa pasyente, ang lagad man sa kupod niya. Rinconada Dialysis Center. Dialysis care closer to home. Ito ang pinakabago Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Wow! May bago na namang Best Cafe! Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman. Wow! Gusto ko yan! Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer. Nice! Walang asukal! Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang. Pampasexy! Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo. Perfect! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets. 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Anong M ang latest at trending ngayon? Anong M ang balita? Si Mama ang bahala dyan. Usapang M with Mama Jana. Usapang M sa Radyo Natin FM Naga. Hosted by Mama Jana. Usapang M.
Nandito na ang inyong kumare sa ere, ang sexy mama sa radyo, Mama Jana. Jana. Yes! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome po sa ating programang Usapang M. At espesyal, lagi ang ating mga bisita dito po sa ating programa. Kaya naman ngayon, hindi ko napapatagalin dahil talagang sa timing ang aming mga bisita ngayon, lalo na po at malapit na ang school year 2026-2027. Ilang kembot na lang, di ba? At ready na ba yung mga magulang natin sa mga school needs ng ating mga anak? Pero bago yan, syempre meron tayong mga importante din na dapat asikasuhin sa eskwelahan mismo ng ating mga anak, lalo na po kung ang mga bata ay nagkaklase sa mga public schools. Kaya nandito po ang ating mga guwapings. Ang mga bisita natin ngayon, ako napapalibutan ako ng mga guwapong bisita namin ngayon from Camarines Sur National High School, dahil pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa Brigada Eskwela. Kaya pakilala na po natin sila isa-isa. Kasama po natin si Sir Brian Cariaga. Nandito rin po si Sir Ricky Solero, si Sir Eugene Agor, at ito po, nako, ito magugulat kayo, nandito pala ang kakambal ni Richard Gutierrez. Ayan. Nandito po si Mr. Raymond Gutierrez. Ayan, sirs, welcome po sa ating programang Usapang M. Bati po muna kayo isa-isa, sir. Magandang tanghali po sa ating mga listeners at viewers, lalong-lalo na po sa ating mga audience from Camarines Sur National High School. Binabati namin yung aming mga co-teachers, students, at mga high schoolanos, high schoolanas. Yan. Yes, magandang tanghali po. Ako po si Sir Ricky. Binabati ko rin ang aking mga kaibigan, mga friends na nakikinig ngayon, especially yung ating mga estudyante at mga magulang. At gusto rin namin i-shoutout, pwede ba mag-shoutout? I-shoutout ang aming department head ng English department, si Ma'am Irma De Jesus, and of course our principal, si Sir Jojo Alferez from Camarines Sur National High School. Shoutout po na sir. So, magandang tanghali po. Binabati po namin yung lahat ng nakikinig right now. Especially yung mga kasama namin sa school, yung mga fellow English teachers namin, yung mga co-teachers, yung mga kasama namin sa teaching force and non-teaching force. Magandang tanghali sa lahat at lalong-lalo na ma'am sa tagapakinig ng radyo natin. Gusto ko lang pong i-shout out lahat ng mga teachers at mag-aaral ng Camarines Sur National High School na patuloy na sumusubaybay sa inyong programa po. Ayan, maraming salamat po sa inyo, mga gwapo naming panauhin. Ayan, parang huwag kayong mahiya, sir, dahil totoo naman. Ayan. Anyways, nako, tama na muna ang bulahan, Mama Jana, dahil importante yung pag-uusapan natin ngayon tungkol sa nalalapit na Brigada Eskwela. And napansin namin kasi last year, meron din akong na-interview na Brigada Eskwela from Kamhay as well. So parang iba yung campaign ng Kamhay when it comes to Brigada Eskwela. So siguro po unahin natin ano ba ang mandate nito ng Brigada Eskwela from DepEd. So kayo na po ang bahalang magpaliwanag muna nito sa amin. Sino po ang magsasalita? Yung Brigada Eskwela po ay isa sa mga flagship programs ng DepEd na
ini-embody yung pagkakaisa and yung word na bayanihan. Kasi naniniwala tayo na education is a shared responsibility na dapat na-involve ang community. Natuturuan natin yung mga estudyante natin to be involved in the community para kasi 'di ba ipine-prepare natin, inaayos natin yung mga classrooms, yung buong school bago nila magamit ng mga estudyante. So yan po ang pinaka parang essence ng Brigada Eskwela. Ayan sir, what makes it special ba? Matanong ko lang po kasi parang masigasig ang campaign when it comes to Brigada Eskwela ng Camarines Sur National High School. Yeah, at least po income high. Kaya po kami nandito kasi we have a lot of students, almost 11,000 students. We want to have more reach. Mas marami kaming marating, mas maraming mga magulang ang malaman kung ano ang programa ng Kamhay pagdating sa Brigada Eskwela. Aside from that, para po yung community, mga stakeholders, mga parents, saka yung mga iba pang gustong tumulong at mag-volunteer na makibahagi sa Brigada Eskwela ay mas ma-reach namin. Aside from that, meron po kasi kaming committees, organize po yung implementation ng Brigada Eskwela sa Kamhay. Kami po actually ay part ng tinatawag naming resource mobilization, kasama na yung promotions. Yan, talagang pinopromote po namin yung Brigada Eskwela. Kasama po yung aming andito po kasama namin ang aming focal person, si Sir Raymond. Tapos kasama rin po yung aming promotion ay sa social media, yung paggawa namin ng music video, at saka meron po kaming jingle na kinompose po ng katabi ko ngayon na si Sir Eugene. Ayan, so mamaya mapapakinggan at mapapanood natin yung kanilang sinasabing jingle ng Brigada Eskwela. Na-excite nga ako, parang nung nakita ko yung preview, maganda, pero hindi ko pa siya actually narinig. So mamaya sabay-sabay po nating pakinggan at panoorin yung sinasabi nilang jingle ng Brigada Eskwela. Pero bago po yan, sir, with regards sa Brigada Eskwela, bakit po ba meron tayo nito every year? Sino po ang ang pwedeng sumagot sa inyo? Bakit po ba meron tayo nito every year? Ano po ba ito? Is this like, kasi lahat ng public schools, this is being engaged sa lahat ng public schools. So, I think this is not just from the dito sa baba, dito sa province or dito sa Bicol region, may mandate. Di po ba? Annual na activity ng Department of Education kung saan ini-involve yung buong community po na ihanda yung school, yung classrooms in particular, pati na yung mga facilities ng paaralan. So bakit sa ginagawa taon-taon? Kasi gusto po natin na prepared yung mga facilities natin, kasi minsan bago matapos yung school year, napapansin din namin na naluluma yung mga gamit, nasisira. So, kailangan po natin silang i-repair at ihanda para magamit ng ating mga estudyante at teachers. Ayun, kaya naman hindi naman ito para sa eskwelahan lang, di po ba? This is para sa mga estudyante, lalo na yung mga baguhan na estudyante na talaga namang kailangan na magkaroon ng repair, di po ba, repainting. Kasi para sa whole year na paggamit noon, last school year, talagang parang masyadong nagamit ang facilities ng school. So, para naman, parang fresh, di po ba? Parang karigusan giraray ang eskwelahan. Ayan, para pagpasok kan mga estudyante, fresh at napakaganda, maaliwalas ang papasukan nilang school and classrooms. Ayan. So, Sir Sir Raymond, Sir Eugene, ano pa po ba ang pwede naming malaman with regards sa Brigada Eskwela? Kagaya nga ng nasabi ni Sir Brian, ang brigada sa kanis Sir Ricky, ang Brigada Eskwela ay may mandate po, may DepEd order ito ngayon ng 2026-2027. Meron isang implementing guidelines. I'm not sure if it is DepEd Memorandum Number 027
na kung saan po talagang lahat ng mga stakeholders, ng mga possible stakeholders at mga magulang ay nais anyayahan at makibahagi sa ganitong gawain. And may add ko lang po na ang Brigada Eskwela ay hindi lamang nakafocus sa paglilinis. Nakafocus din po ito sa literacy. Advocacy natin ang literacy. Kaya po naghihikayat kami ng mga stakeholders na kung sinong may pwedeng mag-donate ng mga lumang aklat. So inaanyayahan po namin na i-donate na lang para mapakinabangan ng mga bata. So yun po, Sir Eugene. So maliban po doon, although hindi masyadong highlighted, pero kasali doon since ang Brigada Eskwela is happening all throughout the school year. Kasali doon yung emergency preparedness. And one of the aspects na ina-address ng Brigada is to provide yung mga emergency kits, medical kits na pwedeng ilagay sa schools if in case mayroong emergency. And then aside from that, sabi nga ni Sir Raymond, yung about sa pag-prepare ng materials for literacy, aside from doon sa mga learning materials, we also try to encourage the community na mag-donate ng mga nagamit na mga school uniform at yung ibang gamit na pwedeng magamit ng ibang mga lower year levels para pagdating ng school year, if in case medyo hirap, pwede sila makakuha ng gamit doon na magagamit in the school opening. Yan po. Ayan, so talaga namang importante na magkaroon po tayo ng Brigada Eskwela. Ano po, kasi dito nalalaman, at least nagiging transparent ang mga school para malaman din ng mga magulang, ng mga teachers, ano po, na kung ano yung kailangan ng estudyante, and nakikiisa ang mga parents para matulungan ng school, di po ba, na kung ano yung kailangan nila, kunyari, kailangan ng repair, kailangan ng mga additional na ganito, kailangan i-repair yung mga restrooms, di po ba? So, at least alam na mga magulang kasi ito, gagawin naman ito para din naman sa mga anak nila for the comfort and parang mas inviting, ano po, para sa mga estudyante. So, sir, teka lang, ang lakas ng background ko. Ayan. So, please invite all our parents, ano po, para mag-join sa ating Brigada Eskwela. Kailan po ba ang start ng Brigada Eskwela? Ito po ang dapat tanda ng mga magulang at mga bata at as well as mga teachers. Ito po yung schedule natin for Brigada Eskwela 2026-2027. So, June 1 po, sa June 1 at 7:30 magkakaroon po tayo ng kick-off sa Libuton campus po. Kasi po we have two campuses po. So Libuton po siya. And then, ang mga expected participants po dito, yung mga teachers, grade 7 and 8, mga parents, and mga students. And as well as mga stakeholders po. Sir, excuse me lang, Sir Raymond. When you say kick-off, ano po ba yan? Meron pa po ba dyang parang, anong tawag doon? Parade ba yun? Or parang announcing na start na ng Brigada Eskwela? Yes po. Kadalasan po meron yan, pero sa ngayong taon po, siguro program na lang tayo, simple program. Hindi na po tayo magpaparade para makafocus po tayo sa purpose ng Brigada Eskwela. And may dagdag ko lang po, by June 2, brigada po sa main campus. Ang mga participants po dito ay yung mga teachers and students occupying the main campus. Ito po yung mga nasa special curricular program. Ano po? And then from grade 7 to grade 10 po yan. By June 3 po, we have Brigada in Libuton again. Go back in Libuton.
Ang mga participants po dito ay yung mga parents at mga estudyante as well as the teachers ng grade 9, 10, and 11 students. So by June 4 and 5, we have Brigada Opisina. Ito po dito po sa Brigada Opisina, ito po yung pagkakataon para makapaglinis sa mga faculty rooms, mga office, mga admin office. Yun po ang schedule natin na dapat tandaan ngayong darating na week po. Sir, how sa palagay niyo po ba, kasi every year naman ito, di ba, yung participation po ng parents when it comes to Brigada Eskwela, mga ilang percentage po? Like, ano ba sila? Kasi di ba po meron sa Brigada Eskwela na, ang alam ko po sa ibang public schools, na kung hindi makaka-participate yung mga parents na maglinis, di po ba, tumulong sa pag-ayos ng facilities ng schools, ng classrooms, pwede silang mag-donate. Di po ba? Pwede silang mag-donate para din naman gagamitin din naman yon para sa eskwelahan. So, pag ano po ba, mas marami po bang nagdo-donate na lang or marami pa rin pong mga parents na tumutulong mismo actually yung aktual na naglilinis or yung nag-aayos, nagtatanim, yung mga ganyan sa schools? Yung parents participation, yes po. Hina-highlight po namin sa promotions na ang Brigada Eskwela ay talagang volunteerism. Tapos, so we don't really force the parents na tumulong. So, wala po kaming figure kung ano ang mas marami, pero generally po, parang positive naman yung response. Ng mga parents na meron nga po mga nagtatanong, halimbawa po yung mga parents from 4Ps na kasi parang they are required ba sir? Required na talagang nagtatanong na po yung iba na kung kailan ba daw yung assignment nila na ganyan. So there are parents na nagdo-donate din po talaga. Okay, pero yung pinaka ano po talaga ng brigada ay volunteerism for involvement sa pag-prepare ng classrooms. Yes, kasi di ba po, minsan kasi natatiming siya, lalo na kung mga working parents, na hindi sila pwede talaga actually pumunta kahit gusto nila na mag-participate, na nandun sila sa school mismo. Kaya yun, yung option na lang na mag-donate para at least yun yung participation na nila. Ano po, yun yung equivalent na participation nila. Kasi syempre hindi naman, although may mga organizations po like yung 4Ps, ang Gawadan, and all others na organizations na talaga namang handa sila mag-participate, hindi din talaga natin mapipigilan or hindi din natin anong tawag doon, masusugo. Ano po, na kunyari may trabaho yung parent na obligahin yan. Hindi natin maobliga na pumunta pa talaga para mag-join or mag-join sa or mag-participate during Brigada Eskwela. Kaya may option na mag-donate. Ayan. Any other info po na gusto nyo pang i-share with regards sa Brigada Eskwela? Yes po, sa kick-off po namin sa Monday na po yun, everyone is invited po. Kasi before the start of the kick-off program, meron din po kaming pa-Zumba. Ay, wow! Yan, mga gustong mag-Zumba, mga mommies, siguro para physically fit and ready bago maglinis. So may libreng goto din po from sponsors. Yan. So bago tayo mag-start na maglinis-linis, ready ang ating katawan. Uy, sir, nakakatuwa yun kasi may pa-Zumba. Kasi usually, di ba, parang yung mga pupunta doon parang obligation na lang yung nararamdaman nila. Pero yung pag may mga ganyan na may other activities besides na maglilinis sila like pa-Zumba na talagang may energize, mabubuhay yung dugo nila bago sila kumilos, yung talagang maka-hype. Ano po, yung energy nila bago sila maglinis or tumulong. Ang ganda naman nung concept na may pa-Zumba kayo. Yes. And then afterwards, may pagoto. Yes, ma'am. Wow, talaga namang very encouraging, very nakaka-motivate na pumunta doon. Punta nga ako dyan. Lagyan ko ng 2 eggs yung goto mo.
Sige, sir, ha? Sige. So, please invite them again para sa ating Brigada Eskwela. Umpisa na po yan this June 1st. Sa Monday na po, right? Ayan. Sige po, go ahead, please. Once again, inianyayahan po namin ang mga magulang, alumni, volunteers, partners at stakeholders na makibahagi po sa bayanihan para sa ating paaralan. Sa Lunes na po yan. So yan, maraming salamat po. Ayan. So iniimbitahan po namin ulit ang ating parents, mga estudyante and community na makiisa sa Brigada Eskwela. And lagi po natin tandaan na this program, maliban doon sa surface level ng paglilinis and pag-aayos, tinuturoan natin yung mga estudyante, yung mga bata to be involved in the community. Yan talaga yung I think yan yung pinaka-heart ng Brigada Eskwela, na nakikiisa sila and kasama sila sa pag-ayos ng classroom, nagagamitin din naman nila. So para when they go out of the school, meron silang sense of community at saka yung bayanihan spirit. So yun po, inibitahan po namin lahat na sumali doon sa Brigada Eskwela. Sabi nga na sir, yung pagbabayanihan at pagtutulungan, importanteng ma-set bago magsimula ang school opening, upang lahat ng mga bagay na dapat ihanda ay naka-ready bago mag-start ang school year. Iniimbitahan ko po ang lahat, mga magulang, mga stakeholders, kasi it's a shared responsibility po, sabi ni Sir Ricky kanina. And at the end of the day, ang estudyante, ang mag-aaral din po natin ang makikinabang dito, magbe-benefits. So I would like to invite everyone to join. Ano po? Salamat po. I-combine lang natin yung invitation ni Sir Raymond, Sir Eugene, Sir Ricky, and Sir Brian, na since this is a combined shared responsibility ng stakeholders, ng parents, ng ating mga teachers, I think yung sinabi ni Sir Ricky kanina na even the students, pwedeng sumama sa magulang, kasi I think mas mabavalue ng mga estudyante yung effort na gagawin ngayong Brigada Eskwela kung sila din mismo ay mag-hands-on, maglinis, magtanim, mag-gardening, mag-ayos sa kanilang mga kanya-kanyang eskwelahan and classrooms. Di po ba? Kasi hindi lang parents talaga dapat ang nai-involve or yung stakeholders or yung mga teachers. I think it's high time na paggalawin din natin yung mga estudyante mismo. Di po ba? Ayan. So, ayan ha, yung ating mga mucho guapito ng Kamhay. Ayan, na sila na po mismo ang pumunta dito sa station natin sa 89.5 radyo natin dito po sa 3rd floor ng Naga City People's Mall. So, maraming salamat po sa inyong oras. Alam ko po talagang busy na kayo dahil sa Lunes na ang start ng Brigada Eskwela. So, maraming salamat po sa inyong time at sa pagbabahagi po ng kaalaman tungkol po sa Brigada Eskwela, kasi talaga namang marami din nagtatanong na mga parents or yung alam lang nila, punta kami dyan kasi kailangan talaga na or obligasyon siya maglinis. But this is not just an obligation, this is your participation, this is your cooperation with your schools, kasama na rin ang inyong mga anak. So maraming thank you once again, Sir Ricky, Sir Brian, Sir Eugene, and Sir Raymond Gutierrez. Ay, in-emphasize ko talaga. In-emphasize ko. Anyways, again, thank you, Camarines Sur National High School. Ayan, baka may gusto po kayong batiin muna bago matapos ang ating interview, ang ating program. Shout out po ulit sa English Department ng Camarines Sur National High School. This year po, kasi nanonood sila ngayon at sana ay nag-share sila. This year po kasi ang naka-assign sa Brigada Eskwela ay ang English Department. So, shout out po kay Ma'am Irma and kay Ma'am Giselle. And gusto rin po namin i-recognize yung aming performers doon sa theme song po o sa jingle na kinompose ni Sir Eugene. Salamat po kay Sir Angelo Perida na nag-arrange ng music, kasama si Charles Wayne Agor na anak po ni Sir na produkto din ng Kamhay.
and sa aming female vocalist na si Ma'am Lara Riazon, na English teacher din po sa Kamhay, at saka si Sir Albert Adan, and sa mga estudyante din po. And then sa Red Monkey Studios. And gusto rin po namin i-take yung opportunity magpasalamat sa radyo natin, yung mga ganito pong yung station po na nagbibigay sa amin ng platform na i-promote ang isang activity kagaya ng Brigada Eskwela. Napakalaking bagay po yan. And you are very, very much welcome. Anytime po na may mga gusto kayong ipa-announce na kailangang malaman ng ating community, punta lang po kayo dito sa amin. We are just one chat away, or alam niyo naman kung sino yung mga person na kukontakin nyo para ma-reach po kami. Ayan, so once again, thank you so much. Dahil kapos na po tayo sa oras, yung jingle and yung video, ipapakita pa din po namin and ipaparinig pa rin po namin dito sa station after na po nitong ating programa. So thank you so much. Thank you once again, Camarines Sur National High School. Thank you, Sir Raymond, Sir Eugene, Sir Ricky, and Sir Brian. Ito po ang Usapang M ng 89.5 radyo natin nationwide in Naga City. Maraming salamat po sa pakikinig, sa panonood, and stay tuned lang po kayo with other guests natin dito po sa ating programa this coming week. Thank you so much, and God bless everyone, and to God be all the glory. Bye for now!